Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Korte kasi to. Yung sa Senate, walang problema yun. Senate lang yun eh. Senate lang yun. Walang prosecutorial powers yun. Okay lang yun. Mas gugustuhin ko pang ma-detain sa Senado kesa sa BJMP. Naglabas na ang Davao RTC. RTC ha. Regional Trial Court. Korte to, korte. Hindi ito Senado ang masaklap dito, guys. Alam niyo masaklap dito? Pag bigla-bigla nag-file din si FBI ng extradition. A warrant of arrest has been issued by the Davao RTC against KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy for sexual abuse. Also ordered are Jackie Lee W. Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada, and Sylvia Camanes. Oy, RA 7610, child abuse. Oh, shucks, ang bigat oh. Specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. This is a criminal case. Wala ka nang lusot dito. Ano kaya sasabihin ng consultant? Ano kaya sasabihin ng consultant na binabayaan Roman M? Gabila Lane, ilan na ba sa mga kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy ang naaresto at tukoy na ba ang kinaroroonan ngayon ng religious leader? Yun sa limang akusado, limang individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse. Ngayong hapon na ay tatlo na ang nasa kamay ng mga otoridad, kabilang dito ang National Bureau Investigation at Pier O11 dito sa Davao. NBI. Habang ayon naman sa NBI, hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. NBI guys. So sa NBI siya madedetain. Sa NBI. Aircon doon, aircon. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at Pier 11 ang warrant of arrest na inilabas na Davao City Regional Trial. Teka, lakihan natin to. Gusto kong mabasa to. Ayan, yan yung warrant to. Yan oh. Uy! Yun oh, criminal case. Ito yung docket number oh. Apollo Kibuloy, Jacqueline W. Roy, Crescente Canada, Puling Ingrid Canada. Other acts on child abuse under Section 10A of Republic Act Number 7610. Ito yung mga known addresses nila oh. Ito yung mga known addresses nila. Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, Barangay Tamayong. Isang lugar lang sila sa Tamayong. Ito may isa oh. Urbano Velasco. 109 Urbano Velasco. Oh, shucks. Sabi sa inyo, tuko ito eh. Anyway. Ayan yung warrant oh. To any officer of the law. Oh, pag nakita ka, oh, patay, huli agad. Ford. Nakalagay sa warrant of arrest ang 6 na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader na si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Camanes. Itong hapon nahuli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Camanes ay kusang sumuko sa NBI office nitong alas 4 ng Buti sumuko hapon. na kayo. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. So we have arrested at least 3 accused. One is the barangay captain of Tamayong, and we have 2 ladies also arrested. Abogado. Presente rin ang abogado ng tatlo para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan ni Kibuloy. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant.
blanco pa rin sila sa kinaroroonan nito at iba pang 3 akusado. Pinuntahan na anya nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Jum, sa kanyang Prayer Mountain, sa Barangay Tamayong at sa Sabal Island. During the service of search warrant, negative si Pastor wala. Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw sila na palugit bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Samantala, June, pinoproseso na ngayon ng abogado ng mga naaresto ang kanilang mga dokumento para makapagpiyansa. Kung makapagpiyansa sila at mayroong kautusan mula sa korte, ay agad silang pakakawalan ng NBI. Batay kasi sa nakasulat sa warrant of arrest ay maaari silang magpiyansa ng 80,000 pesos at 280 pesos naman itong kay Apollo 280? Kibuloy dahil sa 280,000. kasong sexual at child abuse. And muna ating balita mula rito sa Davao City, balik sa YouTube. Lalin, lumalabas Kaya parang agad ang siya media mag-bail. dyan parang nagulat dito sa lumabas na arrest warrant dahil ang inaabangan nyo at ilang inaabangan nyo kanina ay yung pag-aresto naman ng Senado. Tama ba yun, Lalaine? Tama ka na, Juno, kasi ang unang pinahayag ng PRO 11 at ang Davao City Police ay maaaring unang i-serve itong warrant of arrest mula sa Senado at itong mula sa korte ng Davao City ay hindi pa nila inaasahan ngayong araw at mismo ang NBI na ang nag-serve personal mismo dito sa mga akusado. So, pag nakapagpiyansa na itong tatlo, Lalaine, ano ang susunod na hakbang dyan ng mga akusado, Lalaine? O di harap Ayon to sa sa kanilang court. abogado. June, kanina kasi tipid o limited ang binigay na pahayag ng kanilang mga abogado dahil ayon sa kanya, hihintayin pa niya ang formal na pahayag mismo ng kanyang mga kliyente dahil kanina nga ay maiksi rin ang kanilang pag-uusap dahil pagkatapos ng ilang minuto doon sa NBI ay agad silang diniretso dito sa Davao Regional Trial Court at ayon naman sa Kailangan NBI talaga- ay hahabulin nila hanggang 5 ngayong PM. gabi ang kanilang piyansa at kung may Ano, 12 habol na ay pala. maaari nila itong 11:59. pakawalan agad kung mayroon ng order mula sa korte. Alright, maraming salamat. Lalaine Moreno, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Grabe, no? Pero in fairness sa court, pinayagan nilang mag-bail. Mas malaki nga lang yung Kibuloy, no? 280,000. 80,000 dun sa iba. 280,000 dun sa kay Kibuloy. Pero mga kutsero, again, that's a warrant from the court. And ito hindi niya pwedeng taguan to. Kaya nga nung binanggit kanina na hindi pinuntahan na lahat ng known locations niya tapos hindi siya matukoy. That's already an indication of flight. That's flight already. And minsan kung it's an indication of guilt. So sabihin, most probably guilty siya. Kasi flight risk. Ganun. Tulad nung ito sa mga iba pang nagtatago, 'di ba? 'Yun ang sinasabi. Ngayon, most probably pag naaresto siya, mas maganda ngayon mag-volunteer na siya. Para pwede naman siya magpiyansa eh. Limited nga lang ang freedom mo, pero pwede ka magpiyansa. 280,000 pesos. Piyansa ka na lang. Kung talagang inosente ka, 'di ba? Kung talagang inosente ka, edi magpiyansa ka na lang. Pinaglalaban mo yung innocence mo eh. Pero minsan yung yung pangit sa ating sistema dito sa Pilipinas, no. Na kapag pag halimbawa ganito, merong mga maglalabas na ng warrant or something. Usually meron talagang nakakapag-leak. Hindi natin alam. I'm not saying na merong taga-korte na nag-leak. I'm not saying that. What I'm saying is may mga instances kung saan may impormasyon na nalilik. So natitimbrehan ngayon yung aarestuhin, makakapagtago na siya. How the LGU is willing to support and help the government in arresting Kibuloy. Goes to show. Hindi ko alam kung merong contribution dyan yung LGU. I don't know. Pero parang sila very
quiet about it. Walang parang walang pake ba? Sige, ganyan to, ganto, ganyan. Ngayon, medyo iba na ang kwento. Kung nung una, pwede niyang sabihin na inosente ako at kahit harapin ko kayo sa korte, confident ako na inosente ako. Simply because of his act of flight. Dahil nagtago siya. Mag-iiba na ang kwentos, lalo na sa perception nating lahat. Nung nilabasan ka ng warrant of arrest ng korte, nasaan ka? Malay natin, bukas lumabas, di ba? We don't know. Di ba nung una, ang yabang-yabang niya kay Risa, kay Ontiveros, sabi niya, basta hindi ako magsasalita sa Senado dahil this is a kangaroo court. Tapos yung korte naglabas ng warrant. Kangaroo court pa rin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.